Aliw na aliw talaga ako dito sa luncheon meat kapag ganito ang paraan sa pagtanggal ko na meat dito sa lata. So, binuksan ko itong ating apoy to medium heat at nag-intay lang ako ito na umangat. Yan, di ba? Napakaganda. Pero, syempre, marami pa rin tayo ibang paraan para ito ay matanggal. O, di ba? Aliw na aliw talaga ako kapag ganitong paraan yung ginagawa ko. Yun nga lang, mag-ingat kasi yung lata mainit. Ang unang try ko nga pala dito, ay medyo talaga nainip ako ng konti. Kaya naman patay sindi ako ng ating apoy at para siyang nabantilawan. Para siyang ayan o, kalahati lang talaga ang umusbong dito o umangat kasi yung pressure sa pinakailalim nito ay nauunsyame. Pero kung papanatiliin natin na yung apoy ay nakabukas, ay tuloy-tuloy naman yung pagkakaangat ng ating meatloaf sa lata. Yun nga lang, tumatagal ito ng mga 5 minutes. Again, may iilan tayong paraan sa pagtanggal ng meat dito sa lata. Pwede nyo rin buksan yung magkabilang dulo ng lata at i-push nyo lang ito. So, iniwan ko lang yung ating luncheon meat na para siyang kasing laki ng french fries. Pero may pagkamakapal ng konti. At para naman sa ating coating, ito ay 2 itlog, mga pampalasa natin, katulad ng asin at paminta. Gumamit lang din pala ako dito ng breadcrumbs, yung panko breadcrumbs yung makakapalo na butil at ng ating harina. Yung harina, huwag yung nalalagyan ng kahit anong pampalasa kasi medyo may pagkamaalat na yung ating luncheon meat. Ang una ay kukoat lang muna natin ito ng harina, pangalawa yung ating dito sa itlog, at yung pangatlo naman dito sa ating breadings. So, ganitong paraan ay mas magiging crunchy pa yung ating luncheon meat. Pero ibang paraan naman ay pwede pa natin itong ilublob pa ng isa pang beses sa itlog, then another sa breadcrumbs. Mas makapal yung kalalabasan ng ating luncheon meat fries. Siyempre, bago natin ito lutuin ay make sure na mainit na yung ating mantika kasi kapag hindi mainit ay mababantilawan din yung pinaka breadcrumbs natin at ay hindi ito didikit o lulutang yung mga breadcrumbs from luncheon meat. Hintay lang ito maluto at mag golden brown. At ito ay optional lang naman. Siyempre, gumagawa tayo ng video at for the purpose of presentation or presentation purpose, ay ito yung ginamit ko rin lalagyanan natin. So, nilinis ko muna yung ating tissue pero mag-ingat kayo ha kasi pinakagilid ng ating lata ay medyo may pagkamatalim na. Para umangat yung pinaka luncheon meat fries natin dito ay naglagay ako ng mga pampakapal katulad ng tissue. So, itong ating luncheon meat fries ay hindi naman kailangan araw-araw na lutuin. Paminsan-minsan, maganda ito na pambaon sa ating mga chikiting at na ating pangmerienda. Kasi di ba minsan marami tayong stock ng luncheon meat sa bahay at ang mga malapit na ma-expire kasi nga wala tayong masyadong naiisip na lutuin pa dito. So, itong paraan na ito ay napakasarap at napakulutong. Again, hindi ito kailangan araw-arawin. Ito ay isa lang idea kung paano lutuin itong ating luncheon meat. So, maraming po salamat sa inyo lahat. Don't forget to follow yung ating syempre Ang Sarap Grabe, Mami Shirley Datol Anel Kumar, at Ang Sarap Grabe Overload. Bye! Enjoy eating with moderation.